Kailangan ba talagang mag-abroad ako, Vanji? Mahinang tanong ni Leo habang nakaupo sa bangkong kawayan. Matamang tiningnan ni Vanji ang mister niya. Pogi ang asawa niya pero kita niya ang pagod sa mukha nito. Oo, sagot niya sa wakas. Wala naman tayong choice, Leo. 7 ang anak natin. Maliliit pang mga yan. Anong buhay ang maibibigay natin sa kanila? Sa tingin mo ba, mabubuhay natin sila sa pagiging tricycle driver mo lang? Mas okay na mag-abroad ka. Hindi mo na rin naman magagamit ang tinapos mo sa pagiging seaman. Mas may opportunity ka sa Saudi. Kailangan natin tong gawin. Ilang taon naman na hindi ka nagtrabaho dahil umaas lang tayo sa inay at ninang. Pera nilang inasahan natin para mabuhay ang ating mga anak. Ngayong wala na tayong pera at responsibilidad natin ang mga anak natin, kaya kumilos na tayo. Ngayong wala ng pera at naghihirap na sila, pakiramdam ni Vanji na maling-mali na umasa lang silang mag-asawa sa mga matatanda. Hindi sila nagsikap na magtrabaho kasi sinusustentuhan naman sila ng mga umampun sa kanya. Si Leo, hindi niya pinasakay sa barko noon dahil nag-aalala siya na magkaroon ito ng ibang babae. Si Vanji naman, hanggang 2nd year lang ang kinuha sa college dahil maagang nagkaroon ng asawa. Sinubukang ituloy ang pag-aaral pero masyadong seloso si Leo. Pareho silang immature kaya sa bandang huli, ngayon ay namomroblema na sila kung kailan may 7 na silang mga anak. Napabuntong hininga si Leo. Hindi ba pwedeng maghanap pa ako ng ibang sideline? Kahit anong trabaho basta wag lang sa abroad. Ginawa mo na yan? Mabilis na putol ni Vanji. Ginagawa mo ng lahat, Leo. Alam ko yon, pero kahit anong pilit natin, kulang pa rin. 1 buwan na naman tayong atrasado sa bayad sa kuryente. Si Joy, kailangan ng mag-enroll. Andre, may problema sa baga niya dahil sa pagkakalunod niya dati sa dagat. Si Meryl, alam mo naman na may special needs yan. May mga maliliit pa tayo. Sa tingin mo, kasyang kikitain mo rito? Mas may chance na kumita ka ng malaki sa ibang bansa. Tumahimik sila. Mula sa loob ng kwarto, maririnig ang mahinang paghinga ng mga bata. Tulog ang mga ito ng magkakatabi. Hindi ko kaya na iwan kayo, bulong ni Leo. Hindi ko kaya na hindi ko makita ang mga anak ko araw-araw. Hindi ko kaya na wala ka sa tabi ko, Vanji. Mahihirapan ako. Okay ako sa mahirap na trabaho. Ang hindi okay sa akin, yung wala kayo sa tabi ko at hindi makita araw-araw. Napapikit si Vanji. Yun ang takot na matagal niya nang kinikimkim. Ang gabi-gabing haharapin niya mag-isa. Ang mga batang maghahanap ng ama ng mga ito, ang mga problemang si Vanji lang ang sasalo. Ako rin naman, pag-amin ni Vanji. Hindi ko rin kaya, pero mas hindi ko kayang makita silang lumaki na gutom, na hindi nakakapag-aral. Wala na tayong aasahang matatanda, Leo. Tayo na lang talaga. Tumayo si Leo at naglakad papunta sa bintana. Alam niyang sobrang pinag-iisipan yon ng kanyang asawa. Pero para kay Vanji, yun na lang talaga ang nakikita niyang solusyon sa lahat ng problema nila. Saudi? Sambit ni Leo. Hindi ko man lang alam kung anong klaseng trabaho doon. Hindi ko alam ang wika nila. Hindi ko alam kung paano mabubuhay ron. Lumapit si Vanji sa likod ng asawa at marahang hinawakan ang braso nito. Takot din ako. Pero alam kong kaya mo yun, Leo. May tiwala ako sa'yo. Kapag hindi ko kinaya ron? Tanong ni Leo. Kapag nagkasakit ako, kapag may nangyari sa akin. Nanginginig ang kamay ni Vanji. Pero pinilit niyang manatiling matatag. Huwag natin isipin ang masama. Kailangan nating kumapit sa kaunting pag-asa na meron tayo. Simula ng pag-usapan na yon, nag-asikaso na sa pag-alis ang asawa niya. Sa awa ng Diyos, matutuloy na si Leo sa Saudi. Hinatid niya ito sa airport. Sinabi ni Vanji sa sarili na ayaw niyang umiyak. Pero umiyak pa rin talaga siya. Hindi niya mapigilan, lalo pa at yon ang unang beses na mawawalay sa kanya ang asawa. Hindi niya alam kung kakayanin niya na wala ito sa kanyang tabi. Nang makarating sa ibang bansa si Leo, sobrang hirap para kay Vanji sa mga sumunod na buwan.
Sumasahod ito pero nasa mga 15,000 lang. Napupunta lang talaga sa utang at kaunti ang natitira para sa mga bata. Nagugutom silang mag-iina. Nahihirapan siyang pagkasyahin ng sahod ni Leo. Pumapasok pa nga ng walang baon ang kanyang mga anak at wala na lang siyang magawa kundi ang umiyak. Ang mga anak niya, ewan niya ba pero madali na lang ding nag-adjust sa buhay. Hindi kinwestiyon kung bakit may kaya sila noon pero ngayon ay wala na. Pasalamat siya na walang bulakbol sa mga ito at nag-aaral pa rin kahit walang baon. Ikaw ang maglalaba, Joy? Tanong ni Vanji sa kanyang anak. Marunong ka? Tumango naman si Joy. Opo, tinuruan pa ako ni Papa. Saka magluto bago siya umalis. Alam niya po kasi na walang ibang gagawa nito. Bahagya siyang nanghina. Alam niyang nasanay din ang mga anak niya sa katulong. Lumaki ang mga itong hindi marunong sa gawaing bahay. Kaya kapag naglilinis, hindi rin pulido. Pero minsan, iniintindi niya na lang. Kasi kahit isang beses, wala siyang narinig na reklamo sa mga ito kung bakit sila naghirap. Sa lahat ng yon, mas kayang makaintindi ni Joy. Pangalawa ito sa mga anak nila ni Leo. Mas naaasahan ito kaysa sa panganay na may special needs. Matalino, mabilis matuto, pero alam niyang lumaking tamad. Kaya ang makitang nagsisikap itong gawin ang lahat ng gawaing bahay. Nalulungkot talaga siya. Hindi nila tinuruang mabuhay mag-isa ang mga anak nila, pero madaling sumabay sa agos ang mga ito. Maghanap ka ng trabaho, Vanji. Napatingin si Vanji kay Marisa. Bumisita sa kanya ito para mangutang pero wala naman siyang maipautang. Si Marisa ang kausap niya palagi. Kaibigan niya simula pagkabata, kapitbahay at kasabay na lumaki. Pero matagal na ring alam ni Vanji na sa likod ng mga ngiti nito may mga kwentong paikot-ikot na sa buong baryo. Balita na kasi sa amin, dagdag ni Marisa at parang nag-iingat, na naghihirap na kayo at saka ibinebenta na raw itong bahay ng matatandang umampun sayo. Napasinghap si Vanji. Hindi dahil bago ang balita, kundi dahil masakit pa rin tuwing maririnig mula sa ibang bibig. Ayaw akong pagtrabahuhin ng asawa ko, sagot niya at pinilit na maging kalmado. Alam mo namang seloso yon, iniisip no na makikipaglandian lang ako sa trabaho. Napailing si Marisa. Seloso o hindi niyo kakayanin kung siya lang ang magtatrabaho. Sa akin nga, 3 lalaki lang. Hirap na kami ni Efren. Sa inyo pang 7 at puro maliliit pa. Bakit kasi kayo nagpadami ng anak? Hindi na nakasagot si Vanji. Nagpadami sila ng anak. Wala silang kontrol ni Leo dahil hindi naman sumagi kailanman sa isipan niya na maghihirap sila. Alam niya ang ibig sabihin ng sinasabi ni Marisa. Hindi lang payo yon, kundi isang babala at kaunting panghuhusga. Hindi ko naman sinasabing madali, dugtog ni Marisa. Pero hindi pwedeng nakaupo ka lang sa bahay, kahit tendera, kahit labandera. Hindi ako sanay at ayoko ng mga ganyang trabaho. Sa mga factory, pwede pa. Kung labandera lang, kulang na kulang yon. Saad niya rito. Napatingin si Marisa sa kanya. Hindi sanay o ayaw masanay. Hindi ka dapat namimili ng trabaho. Kung gusto mong buhayin ang mga anak mo, kahit ano papatusin mo. Ako nga, lubog na sa utang para lang mapatapos ko ang mga anak ko. Lahat din ang kaya kong trabaho, kahit magtabas pa dyan ng mga damo, ginagawa ko para sa kanila. Umismid si Vanji. Hindi siya ganoon. Magkaiba naman sila ng kinalakihan. Hinding-hindi siya masasanay doon dahil lumaki nga siya ng may katulong. Ayaw niya ng mga ganoong trabaho. Lumaki siyang hindi humahawak ng mabibigat na bagay. Lumaki siyang may katulong, may yaya, may driver pa noon. Kapag may gusto siya, ibinibigay. Kapag ayaw, hindi siya pinipilit. Ampun lang siya, pero tinuring siyang parang tunay na anak. Hindi niya natutunan ang sipag dahil hindi niya kailangan. Mas masipag pa si Leo, masanay sa hirap, masanay mapagod. Hindi ko naman sinasabing tamad ka.
Dagdag ni Marisa na parang nabasa ang iniisip niya. Pero minsan, kailangan talagang baguhin ang nakasanayan, lalo na't may mga anak na umaasa sa'yo. Pag-uwi ni Vanji, hindi siya mapakali. Habang nagluluto, paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Marisa. Habang pinagmamasdan niya ang mga anak, doon niya napagtanto na marami talaga silang kailangang pakainin. Kaya nang makatawagan niya si Leo, nasabi niya ang mga mungkahi ni Marisa. Leo, maingat niyang bungad. May sasabihin sana ako. Iniisip ko lang, baka pwede akong magtrabaho? Biglang kumunot ang noo ni Leo. Ano? Kahit sa factory lang, susubukan kong maghanap ng trabaho. Hindi, Putol ni Leo. hindi kita papayagan. Leo, Sabi ko hindi. tumaas ang boses nito. Anong gagawin mo ron? Makikipagnitian sa mga lalaki? Magpapapansin? Parang sinuntok sa sikmura si Vanji. Iyon na naman ang iniisip mo sa akin? Hindi kita kilala kapag nasa labas ka. Sagot ni Leo at galit na galit na. Baka makalimutan mo na may asawa ka na. Nanginginig ang labi ni Vanji. Ang baba naman ang tingin mo sa akin. Mas mababa ang tingin ko sa mga lalaking lalapit sa'yo. Sagot ni Leo. Doon na siya napuno. Kung ayaw mo akong pagtrabahuhin, ikaw ang humarap sa mga pinagkakautangan natin. Ikaw ang magpaliwanag kung bakit wala na tayong maibayad. Minura niya ito ng sobrang lutong. Wala na siyang pakialam. Kapag galit din naman si Leo, grabe rin ang pagmumurang natatanggap niya rito. Lalo na nang magsimula na silang maghirap. Palagi na lang siyang nakakatanggap ng mga masasakit na salita mula sa kanyang asawa. Minumura mo ba ako? Sigaw din ni Leo. Oo, balik niya habang umiiyak na. Minumura kita dahil pagod na akong maging tahimik. Pagod na akong magpanggap na kaya pa natin. Nakatingin sila sa screen. Pareho silang galit, nasasaktan at takot sa mga buhay na haharapin nila. Baka tama talaga yung usap-usapan na naririnig ko noon pa man. Na baka kaya mo lang ako inasawa dahil may pera kami noon. Diretso niyang sabi. Na ngayon, dahil wala na rin akong silbi sa'yo, kaya ganyan mo na lang akong mura-murahin. Napatawa si Leo ng mapakla. Kung wala kang silbi, bakit kita pinakasalan? Hindi ko alam, sagot ni Vanji. Tanungin mong sarili mo. Pinakasalan mo ko kasi alam mo na may kaya kami. Kasi sa mga nagdaang babae sa'yo, hindi ba puro may kaya ang common denominator mo? Hindi nakasagot si Leo tungkol doon. Dahil alam nila pareho na totoo yon. Kung gusto mo magtrabaho, bahala ka. Pero huwag kang magreklamo kapag may nakita akong ayaw ko. Araw-araw kitang aawayin. Doon na siya tuluyang bumigay. Hindi ako magtatrabaho. Wag na. Sa sobrang inis, pinatay niya na lang ang tawag. Gusto niyang makatulong, gusto niyang maging matatag, pero hindi niya alam kung paano magsisimula. At sa huli, nanatili siyang nasa bahay. Gayunpaman, sobrang hibang na ang loob ni Vanji. Ayaw na ayaw niyang humarap sa mga pinagkakautangan. Sa tuwing may kumakatok sa gate, bumibilis ang tibok ng puso niya. Kapag may tumatawag sa cellphone, hindi niya agad sinasagot. Kapag may naririnig siyang boses sa labas na kahawig ng kolektor, pinapatay niyang ilaw at hinihila ang kurtina. Mama, may tao sa labas? Minsang bulong ni Joy. Sabihin mo, wala ako. Sagot ni Vanji at nagtatago. Sa gabi, kapag tulog na ang mga bata, saka lang siya umiiyak. Paulit-ulit sa isip niya kung hanggang kailan niya yon kakayanin. Lalo pang bumigat ang lahat dahil sa asawa niyang nasa malayo. Si Leo na kaunti na nga ang padala, madalas pa silang mag-away. Seloso pa rin kahit libo-libong kilometro ang pagitan nila. Bakit online ka ng online? Tanong nito minsang tumawag sa video call. Sinong kausap mo? Mga nanay lang sa GC, sagot ni Vanji. Tamang hinala ka na naman eh. Magsisimula ka na naman. Gusto mo bang mag-away na naman tayo? Ha? Pagkatapos ng tawag, matagal siyang nakaupo sa gilid ng kama.
Napapagod na siyang kausap ang asawa niya. Nakakawala na ng gana si Leo. Sa mga sumunod na buwan, naghanap na siya ng mapagkakaabalahan. Hindi trabaho, hindi rin kaibigan, kundi tao na magpapatahimik ng isip niya kahit sandali. Hanggang isang gabi, habang nag-i-scroll siya ng nag-i-scroll sa cellphone, isang pangalan ang nag-pop up sa message requests. Galing yon sa isang lalaking may pangalang Deo. Ay, kumusta ka? Hindi niya agad sinagot. Tiningnan niya ang profile. Simpleng lalaki lang at mukhang maayos manamit. Mukhang normal at mukhang hindi rin naman delikado. Ilang oras ang lumipas bago nag-reply si Vanjie. Okay lang. Ikaw? Doon nagsimula ang lahat. Madali kausap si Deo. Magaan, puro kwento at mga biro lamang. Kaya naman ang mga chat, unti-unting naging video calls. Taga saan ka? Tanong niya isang gabi. Taga Tondo, Sagot ni Deo. Ikaw, Sa Batangas? Sagot niya naman. may asawa ka ba? Diretsong tanong ni Deo. Natigilan si Vanjie. Ilang segundo siyang nakatitig sa screen. Parang may dalawang boses sa loob niya. Single, nasabi na lang ni Vanjie. May isa lang akong anak, Andre ang pangalan, 3 years old. Hindi niya alam kung bakit yon ang lumabas sa mga bibig niya. Siguro dahil gusto niyang maramdaman kung ano ang pakiramdam na hindi komplikado, na hindi may 7 anak, na hindi may asawang malayo at parang laging galit. Pinakilala niya lang ang bunso niyang anak na si Andrea. Single din ako, Sagot ni Deo. wala akong anak pero naghahanap ako ng girlfriend. Pwede ba akong manligaw sa'yo, Vanjie? Doon nagsimula ang harutan nilang dalawa ni Deo. Sobrang sweet nito at gumagaan palagi ang kalooban niya kapag kausap ito. Isang araw, nagulat siya nang may pumasok na pera sa kanyang e-wallet. Bakit? Tanong niya agad. Para sa'yo, Sagot ni Deo. pandagdag lang. Alam kong mahirap ang buhay mo dyan. Tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa halaga, kundi dahil sa pakiramdam na may isang taong kusang nagbibigay at hindi nanunumbat. Huwag na, sabi niya. Nahihiya ako? Huwag kang mahiya. Sagot ni Deo. Gusto kitang tulungan. Sa mga sumunod na linggo, nasanay siya. Kapag padala ni Leo ay kulang, nandyan si Deo. Kapag galit si Leo sa tawag, nandyan si Deo na nakikinig. Kapag pakiramdam niya ay wala na siyang halaga, nandyan si Deo na paulit-ulit siyang pinapaalalahanan na siya ay mahalaga. Hindi mo kasalanan na maaga kang nabuntis. Minsang sabi ni Deo. Hindi mo kasalanan na gusto mo ring maranasan maging babae. Napahagulgul siya sa harap ng screen. Hindi ko naranasan yan. Ngayon, pinipili kita. Mamahalin kita, Vanjie. Sagot ni Deo. At doon siya tuluyang nahulog. Nawala na siya ng pakialam kung marami siyang anak. Nawala na rin siya ng pakialam na may asawa siya. Hindi dahil nakalimutan niya, kundi dahil sa unang pagkakataon, may isang taong tumingin sa kanya hindi bilang ina, hindi bilang problema, kundi bilang babae. Isang araw, katatapos lang maligo ni Vanjie. Habang naglalakad siya papunta sa kwarto, nagulat siya nang makitang nandoon si Joy. Nakaupo sa gilid ng kama niya, hawak nito ang cellphone. Nakatitig sa screen na para bang may nabasa ito na hindi maintindihan. Joy? Maingat na tawag ni Vanjie pero ramdam ang kaba sa boses. Tumingala ang dalagita. 13 anyos na si Joy. Hindi na bata at nasa edad na kayang umunawa. Sino po si Deo, Mama? Tanong nito, diretso ngunit nanginginig ang boses. Bakit nag-I love you po siya sa inyo? Humakbang papalapit si Vanjie. Nakita niya sa screen ang bukas na chat nila ni Deo. At saka, dugtong ni Joy at matamang nakatingin sa kanya. Bakit si Andrea lang po ang alam niyang anak mo? Parang may sumabog sa loob ni Vanjie. Mabilis niyang inagawang cellphone sa kamay ni Joy. Halos mabitiwan niya pa yon sa panginginig ng daliri.
Sinagot mo ang mga chat niya? Hindi niya napigilang magtaas ng boses. Hindi ka dapat nangingialam. Napaurong si Joy. Hindi ko po sinasadya. Nag-vibrate po kasi. Akala ko po si Papa. Sinabi ko lang po na naliligo kayo at anak niyo po ako. Mas lalo pang uminit ang ulo ni Vanji. Sino po ba yan, Mama? Tanong pa ni Joy. Bakit parang boyfriend niyo po siya? Doon siya tuluyang napuno. Panira ka naman eh. Sinabi mo ba sa kanya na may asawa ako? Hindi ka ba marunong rumispeto ng privacy? Kapag tumigil yan sa pagpapadala ng pera, ano na? Nanlaki ang mga mata ni Joy. Pera po? Oo, sagot ni Vanji at halos walang preno. Diskarte ko to. Para may pambili tayo ng pagkain. Para may pambayad sa utang. Para may baon kayo sa school. Tumayo si Joy at parang hindi alam kung ano ang gagawin. Pero Mama, may asawa na po kayo? Parang may kutsilyong bumaon sa dibdib ni Vanji. Huwag mo akong pangaralan. Hindi mo alam ang bigat ng responsibilidad ko. Huwag kang mangialam. Huwag mong sasabihin sa papa mo, ha? Matagal bago sumagot si Joy. Nakatingin lang ito sa kanya ng tahimik. Hindi niya alam kung anong tumatakbo sa utak ng kanyang anak. Pero wala na talaga siyang pakialam. Hindi naman naiintindihan ng mga ito ang kanyang mga pinagdadaanan. Opo, mahina nitong sabi. Hindi po ako magsasabi. Lumabas na lang si Joy ng kwarto nang walang lingon at tahimik. Naiwan si Vanji, hawak pa ng cellphone at namomroblema sa sinabi ni Joy kay Deo. Binuksan niya ulit ang chat. May bagong message si Deo. Sorry hindi ko alam na anak mo pala yung sumagot. Akala ko kaibigan mo lang. Huminga siya ng malalim. Alam niyang kailangan niyang ayusin yon. Kailangan niyang linisin ang kwento at kontrolin ang katotohanan. Pasensya na, hindi ko nasabi agad. Anak ko nga siya. Nag-reply naman si Deo. Akala ko ang sabi mo isa lang ang anak mo. Napapikit si Vanji. Lintik naman kasi tong si Joy. Kung sasabihin niya ang totoo na mayroon siyang 7 anak, baka mag-iba ang tingin nito sa kanya. Baka ma-turn off sa kanya si Deo. Muli siyang nag-type ng mensahe. 3 talaga sila. Sina Andre, si Joy at si Andrea. Si Andrea ang bunso. Hindi ko sinabi sa'yo na 3 anak ko kasi baka ibang isipin mo. Hindi niya alam kung bakit napili niya ang 3. Siguro dahil mas katanggap-tanggap. Hindi sobra at hindi rin kakaunti. Tumagal bago sumagot si Deo. Okay lang, hindi naman hadlang yon. Mas hanga nga ako sa'yo. Ang lakas mo. Sana maging totoo ka sa akin next time. Hindi naman kita huhusgahan. Naluha si Vanji. Sobrang bait talaga ni Deo. Ibang-iba sa asawa niyang si Leo. Mabuti na lang at naayos niya na yon. Naging tuloy-tuloy ang koneksyon niya kay Deo. Sa mga lumipas na araw, naglakas siya ng loob na bumiyahe papuntang Maynila para makipagkita rito. Madalas siyang magstay doon para takasan na rin ang utang niya sa Batangas. Si Andrea na bunso niya ang kanyang kasama. Tinanggap niya na sa kanyang sarili na ginawa niya na talagang kabit si Deo. Umuuwi na lang siguro siya 1 linggo kada 1 buwan. Hindi naman siya nag-aalala dahil nandoon ang kanyang inay na lola ng mga bata. Habang ginagawa niya ang lahat ng yon, nakikipag-chat at video call pa rin siya kay Leo kapag nasa trabaho si Deo. Hindi niya hinahayaan na maghinala ang asawa niya. Wala naman din itong pakialam kung may update o wala sa mga anak nila. Basta makausap siya at galing sa kanya, sapat na kay Leo. Nagtitiwala na lang ito sa mga sinasabi niya. Kapag nakikipag-video call, hanggang mukha lang ang pinapakita ni Vanji para hindi nito makita ang paligid kung nasaan siya. Masarap ang buhay niya kapag nasa Maynila. Palagi silang kumakain sa labas ni Deo. Palagi siya nitong isinasama sa mga family outing. Mama, kailan ka uuwi? Tanong ni Joy sa kanya. Naputulan na kami ng kuryente dito, Mama. Sinapo niya ang ulo. Saka na bayaran yan pag uwi ko. Magkandila muna kayo dyan. Mama, yung mga utang mo,
Kailan mo haharapin? Palagi na lang ako ang humaharap, ma. Huminga ng malalim si Joy. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Ikaw nang bahala. Wala nga akong maibayad. Anong gagawin ko? Naiinis na tanong ni Vanji. Kayo ng lola mong humarap. At huwag mo akong tawagan kung utang lang ang sasabihin mo sa akin. Huwag mo rin ibigay ang number ko, ha? May gusto pang sabihin si Joy pero pinatay niya ng tawag. Nasisira lang ang kanyang mood. Minsan na nga lang makahinga si Vanji sa mga problema, ipinapaalala pa sa kanya ni Joy. May mga araw na umuwi siya sa Batangas. Doon niya naabutan na asin lang ang ulam ng mga bata. Kalbo na ang puno ng malunggay, kaya nagtsatsaga sa asin ang mga ito. Kailangang makakain dahil wala nang ang baon sa school, magugutom pa ng sobra. Medyo nakonsensya siya kapag umuuwi. Nagdadala siya ng masasarap na ulam. Pero ang mga anak niya, kahit isang beses ay hindi niya narinig na magreklamo o manumbat kung bakit wala siyang iniiwang budget sa mga ito. Hanggang si Deo naman ang dinala niya sa Batangas. Noong una, sobrang kabado siya dahil baka malaman nito na mga anak niya ang nandoon. Pero sinabi niyang mga pamangkin niya ang iba. Nasaan ang mga magulang ng mga pamangkin mo? Tanong ni Deo. Bahagya naman siyang tumawa. Nasa city, doon nagtatrabaho. Yung iba, nasa abroad. Nang dinala niya si Deo sa kanila, sobrang tumutol ang kanyang inay. Ano ba naman tong ginagawa mo, Vanji? Ano na lang ang mararamdaman ng asawa mo at ng mga anak mo na dinadala mo ang lalaki mo rito? Kumunot ang noo ni Vanji. Maliliit pa naman ang mga yan. Wala pa silang naiintindihan. Hindi pa nila didibdibin yan, inay. Paano si Joy? Matalinong bata yon. Hindi yun magsasalita. Pero alam kong nagdadamdam na ang pangalawa mo. Saad ng kanyang inay. Napailing si Vanji. Wala po akong pakialam, nay. Matalino siya kaya dapat alam niyang ginagawa ko to para sa kanila. Ang hirap ng walang lalaki dito sa bahay. Ang hirap na ako lang ang nandito para sa kanila. Intindihin niyo naman ako. Pero wala naman itong magagawa. Nung una, nagkakaroon ng chismis at maraming nagtatanong. Sinasabi niyang kaibigan niya lang. Pero dahil sweet si Deo kahit hanggang kanto sa labas, nalaman din ng iba. Wala namang nagtangkang magsumbong kay Leo kasi siya rin ang may hawak ng account ni Leo. Bukod doon, karamihan sa mga tao sa kanila may utang sa kanya kaya walang karapatan ang mga ito na mangialam. Dahil na rin sa mga chismis, nalaman din tuloy ni Deo na nagsisinungaling siya. Nalaman na rin ito na siya talaga ang nanay ng mga batang nandoon. Nalaman na rin ito na ginawa niya itong kabit kaya nagkasagutan sila. Tumayo siya sa harap nito. Pasensya na? Pasensya? Ulit ni Deo at tumingala sa kisame bago muling tumingin sa kanya. Ilang buwan mo ako niloko, Vanji? Naghanap agad siya ng dahilan. Minahal naman kita eh. Napailing si Deo at galit na galit. Minahal mo ako habang may asawa ka? Hindi na kami okay, sagot niya rito. Matagal na. Malayo siya, palaging galit, seloso. Kulang ang padala. Sa'yo hindi ko may tatanggi, maasahan kita. Pero kung gusto mo umalis ka na, hindi kita pipigilan. Tahimik si Deo at halatang problemado. Maya-maya'y humakbang ito papalapit. Huli na. Nandito na ako. Mahal na kita tapos sasabihin mo sa akin yan. Hindi niya alam kung galit ba yon o pagsuko. Basta magulo na ang sumunod na nangyari. Tinulak siya ni Deo sa kama. Gigil na pinunit ang damit niya at panty. Parang doon na lang nito binubuhos ang frustration sa kanya. Deo, yung mga bata nasa kabilang kwarto lang. Baka marinig tayo. Reklamo niya rito dahil hindi niya mapigilan na mapadaing. Pero walang pakialam si Deo. Galit pa rin ito. Nagbibitiw ng mga salita mula sa init ng emosyon. Mga yakap na hindi malinaw kung ginhawa o parusa. Mga sandaling napapahinto siya. Nakikinig kung may gising na bata sa kabilang kwarto. At sa gitna ng lahat, may bahagi ng sarili niyang nagsasabi na wala na siyang pakialam.
Hindi na niya alam kung saan nagtatapos ang pagmamahal at nagsisimula ang kasalanan. Kinabukasan, pagising niya, nakayakap si Deo sa kanya. Aalis ka ba? Hindi, sagot nito. Kung aalis ako, kagabi na sana. Bakit? Tanong niya. Matapos ang lahat, umupo si Deo. Dahil mahal kita. Kahit mali, kahit masakit, mananatili ako sa'yo. Sisikapin kong tanggapin ang mga anak mo. Bahala na. Napaupo si Vanji. Medyo masakit ang katawan niya dahil sa nangyari kagabi. Saglit pa siyang natulala. Sa asawa niya lang ibinigay ang kanyang sarili. Hindi niya alam na kaya niya palang ibigay sa ibang lalaki. Inuusig tuloy siya ng kanyang konsensya. Yun palagi ang nararamdaman niya sa tuwing may nangyayari sa kanila ni Deo. Simula ng araw na yon, sinubukan ngang tanggapin ni Deo ang lahat ng katotohanan dahil na rin sa pagmamahal sa kanya. Yun nga lang, pakiramdam niya ay nagiging masama siya kay Deo. Parang nauubos niya ang lakas at pagkatao nito. Kapag nagpapadala ang papa ng mga bata, hinding-hindi ito kakain ng kahit ano mula sa sahod ng asawa niya. Ito pa nga ang nagbibigay sa mga anak ni Vanji. Kapag walang naipapadala si Leo, palaging si Deo ang sumasalo. Iwan mo ng asawa mo. Ako na lang ang bahala sa inyo. Saad ni Deo sa kanya isang araw. Doon siya natameme. Hindi niya alam ang isasagot. Mahal niya si Deo at napakinabangan naman niya. Pero hindi niya kayang ipagkatiwala ang buong buhay nila ng mga anak niya rito. Iba pa rin kapag kay Leo dahil asawa niya ito. Kaya ng gabing yon, pinag-awayan nila ng malala. Sobrang nagiging toxic na. Ang dami niya nang iniisip. Dumagdag pa si Deo. Inaawat sila ng kanyang inay pero hindi sila matigil. Ano ba naman kayo? Tama na. Baka magising ang mga bata. Bulalas ng kanyang inay na inaalalayan ang umiiyak na si Joy sa tabi nito. Pero sobrang bad trip na talaga siya kay Deo. Binato niya ito ng mga baso. Nagkalat ang mga bubog sa sahig. Hanggang sa napunta sila sa banyo. Pinapalayas niya na si Deo pero ayaw nitong umalis. Sobrang gulo ng mga nangyari. Pakiramdam ni Vanji, baliw na nga siya sa lahat ng yon. Kaya hindi nag-iisip, ininom niya ang Zonrox na nakita niya sa banyo. Vanji! Malakas na sigaw ni Leo, inagaw ang bote ng Zonrox. Ano bang ginagawa mo? Tumulo ang mga luha ni Vanji. Hindi niya alam kung nakainom ba siya, pero mabilis siyang nahilo. Umalis ka na! Umalis ka! Tumakbo siya palabas. Nagtatalo pa rin sila ni Deo hanggang sa nawalan siya ng malay at naumpog siya. Nagising na lang si Vanji na nasa emergency room na ng ospital. Mama! Umiiyak na sabi ni Joy. Okay ka na? Medyo nahihilo pa siya at marahang tumango. May binaling gamot si Deo sa labas. Wala naman daw siyang nainom na Zonrox, kaya hindi na kailangang i-admit. Nahimatay lang daw siya dahil sa stress. Paano niyo ako dinala dito? Tanong niya habang nakaupo sa wheelchair. Sumagot naman si Joy. May dumaang mga barangay tanod na nagpapatrol. Napabuntong hininga si Vanji. Siguradong ako na naman ang laman ng usap-usapan. Natahimik na lang siya. Habang naghihintay ng tricycle, napansin niyang walang tsinelas ang anak niya. May benda pa ito sa paa na parang galing lang sa pinunit na tela. Paika-ika ring maglakad. Anong nangyari dyan, Joy? Tanong niya rito. Sumagot naman ng bata. Nabubog lang po, pero hindi naman po malalim, Mama. Nang sinugod ka po namin dito, nataranta na ako. Hindi na po ako nakakuha ng tsinelas. Bahagya siyang tinamaan ng konsensya. Nagamot mo na ba yan? Tumango ang anak niya. Opo, nilagyan ko na po ng betadine. Pagkatapos ng araw na yon, hindi pa rin umalis si Deo sa tabi niya. Nagkaayos silang muli. Pero alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para iwan siya nito. Natatakot siya sa paninindigan nito. Napiliin silang mag-iina. Nagtataksil siya sa kanyang asawa. Pero ito pa rin ang asawa at ama ng kanyang mga anak.
Mama, top 1 po ako. Ikaw po ang pupunta sa akin sa recognition? Tanong ni Joy sa kanya. Tumango naman siya. Oo. Tumango na lang din si Joy. Pero nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Nang sumapit ang recognition day, doon niya lang napagtanto na pinag-uusapan talaga siya ng mga tao sa kanila. Gayunpaman, taas noo pa rin si Vanjie. Top 1 naman si Joy. Isang bagay yon na dapat ipagmalaki. Kasi kahit nagkaroon siya ng mga maling desisyon sa buhay, wala sa mga anak niya ang bulakbol. Anak, picture tayo. Saglit lang, isisend ko to sa papa mo. Saad ni Vanjie. Tipid na ngumiti sa picture si Joy at nagmamadaling nag-aya sa pag-uwi. Tara na po, uwi na po tayo. Inaantok na po ako, mama. Tumawa naman si Vanjie. Oo, pero dadaan na rin tayo sa bayan. Kumain tayo ng lomi. Pagkatapos ng school year na yon, naibenta ng bahay. Sa Tondo sila napalipat dahil na rin kay Deo. Isa pa, may bahagi rin kay Vanjie na gustong ilayo ang mga anak sa Batangas. Gusto niyang malayo ang mga ito sa usap-usapan. Gayunpaman, hindi naging madali ang pagtira nila sa Maynila. Kung walang trabaho, hindi talaga makakasurvive. Naubos na rin ang share niya sa pinagbentahan ng lupa. Hindi rin maayos ang sahod ng kanyang asawa dahil nagramadan. Umabot na sila sa punto na isang kahig, isang tuka. Naaawa na rin siya kay Deo na pumayat na dahil sa pagtatrabaho para sa kanilang mag-iina. Mama, magtitrim kami dyan ng mga excess ng damit sa tapat lang ng bahay, sabi ni Joy sa kanya. Kasama ko si ate, naturuan naman nilang manahi kahit may special needs. Magkano kita nyo? Tanong ni Vanjie. Sumagot naman si Joy. 3 isang damit, kay ate 5 piso isang damit, kasi yung bandang manggas lang naman ang tinatahi niya. 150 lang ang nauwi namin, mama. Mabagal pa kasi kami kasi bago pa lang. Kapag nasanay, baka malaki na. Dun muna kami habang bakasyon at hindi pa pumapasok. Ikaw mama, ayaw mong subukan? Umismid si Vanjie. Ayoko, aksaya lang sa oras. Ang liit ng kita. Saka alam kong hindi kayo tatagal dyan. Hindi naman kayo sanay sa trabaho. Lalo ka na. Ang tamad-tamad mo eh. Kayo, mga utak ninyo lang ang ginagamit ninyo. Magaling kayo sa school pero sa buhay, wala naman kayong alam. Sandaling natahimik si Joy habang kumakain. Wala siyang mali sa sinabi niya. Kilala niya ang kanyang mga anak. Kung walang pokpok, walang baon. Kung hindi uutusan, hindi kikilos sa bahay. Sobrang tatamad na minsan ay nakakapiko na. Masipag naman ako, mama. Natuto naman po ako sa buhay, mahinang sabi ni Joy. At katulad ng naisip ni Vanjie, hindi nga nagtagal ang mga anak niya roon. Hindi rin kinaya ang pagod. Bukod doon, nag-aaral na ulit ang kanyang mga anak. Kaya hindi na kayang pumasok sa patahian. Ang panganay niyang may special needs ang naiwang nagtatrabaho roon. Yun nga lang, sinumpong na rin at tumigil na. Kinukuha kasi ni Vanjie ang kinikita nito kaya hindi makaipon. Dapat hayaan mo na lang yung pera ni Meryl sa kanya. Alam mo namang yan na lang ang kasiyahan niya. Hindi nakakapasok sa school ang panganay mo. Saka may kakulangan sa pag-iisip. Saad ng kanyang inay. Napailing si Vanjie. Intindihin niya na lang yon. Sa pagkain ko naman ginagastos yung kinikita niya. Saka okay lang yon, nakakakain naman siya. Napabuntong hininga ang kanyang inay. Ano ka ba naman? Saka sa mga anak mo, wag mo naman silang sigawan kung tamad-tamad sila palagi dito sa bahay. Turuan mo ng maayos. Mababait naman yung mga anak mo. Sumusunod naman ang mga yan kapag mahinahong kausapin. Saka intindihin mo sana, Vanjie, na pinalaki nyo sila na may kaya at nasanay na may katulong. Kaya sa mga ganito, hirap na hirap silang matuto. Napatingin si Vanjie sa kanyang inay. Ano po? Katulad ng kung paano nyo rin ako pinalaki ng ninang, 'di ba?
Nahihirapan din naman ako, inay. Kung sana hindi na nakihati ang mga pamangkin ninyo na ang habol lang naman ay pera, sana'y may bahay pa po tayo ngayon. Nang makuha nilang bahagi nila, kinuha ka ba nila para alagaan? Hindi ba't hindi naman? Ako pa rin yon. Pero wala. Naibenta pa rin ang bahay kaya ngayon, hirap na hirap ang buhay natin. Hirap na hirap akong pagkasyahin ang sinasahod ni Leo para sa lahat ng gastusin. Minsan lang siya magsalita sa kanyang inay. Pero yun talaga ang mga bagay na labis siyang may hinanakit. Ang mga maling desisyon niya sa buhay, sinisisi niya sa kung paano siya pinalaki, sa kung paano nagdesisyon ang mga ito noon nang para sa kanya. Sa mga lumipas na buwan, naisip niyang hiwalayan si Deo. Awang-awa na rin kasi talaga si Vanji dito. Pero ayaw naman siyang iwan at gusto talagang igiit na iwan niya na lang si Leo at ito na ang bahala sa kanilang mag-iina. Kaya naman, naghanap siya ng paraan na magpapagalit dito. Nakipag-ugnayan siya sa ex-girlfriend nito dati. Tapos, nakausap niya rin ang boyfriend ng ex-girlfriend nitong si Arvin. Hanggang sa naging magulo na ang lahat. Namalayan niya na lang na napalayas na niya si Deo at may bago na ulit siyang kabit at yon ay si Arvin. Kaibigan mo lang ba talaga, ma? Tanong ni Joy sa kanya habang nag-aaral ito. Oo nga. Kumunot ang noo ni Vanji at sinubukan pang i-deny ang desisyon niyang iyon. Kaibigan nga lang. Saglit lang yan dito. Nagpatulong lang. Maghahanap din niya ng trabaho dito sa Maynila. Pero kahit pag sinungalingan niya pa ang anak niya, hindi na rin naman maitago. Magkatabi silang natutulog ni Arvin. Kaya ano pang dapat itanggi? Hindi na naman nagtanong ang mga anak niya, kaya hindi na siya nagpaliwanag. Nang maging kabit niya si Arvin, mas lalong naging mahirap ang lahat. Nalaman niya na may pinagtataguan pala itong kaso sa Cagayan. Nagnakaw ng pera sa boss nito na operator ng taxi. Nagalit siya na tinago sa kanya yon. Pero tinanggap niya pa rin kasi nandoon na si Arvin. Naaawa rin siya rito. Isang buwan pagkatapos nun, pumanaw ang kanyang inay. Hirap na hirap sila ng mga sandaling yon. Hindi niya kayang harapin ang kanyang ina na nag-aagaw buhay. Lola, nanginginig ang boses na sabi ni Joy habang nasa tabi ng matanda. Lola, huwag mo kaming iwan. Lola, nang mamatay ang kanyang ina, sobrang daming stress ang naranasan ni Vanji. Siyang nag-asikaso ng libing. Kaunti pa ang pinapadala ng asawa niya. Wala silang gaanong abuloy dahil nga karamihan sa mga kakilala nila nasa Batangas lahat. Nang ipalibing niya ito, sa simpleng libingan lang sa North Cemetery niya ito na ipalibing. May libingan naman ito sa Batangas. Pero dahil mapapagastos pa, hindi na nila pinilit na doon maipalibing. Hindi rin naman kasi tumulong ang mga totoo nitong pamangkin na kahati sa mana. Pagkatapos ng libing, parang wala nang pahinga si Vanji kakaisip ng problema. Walang sandaling pwedeng huminto para huminga, para umiyak ng buo, para magluksa gaya ng nararapat. Parang paglabas pa lang nila ng North Cemetery, hinila na agad sila pabalik ng realidad. Ma? Mahinang tawag ni Joy mula sa likod niya. Wala po bang tubig? Hindi agad sumagot si Vanji. Nakatitig lang siya sa lababo. Parang umaasang biglang may tutulo kung tititigan niya ng matagal. Naputulan tayo. Hindi ko nabayaran. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi dahil handa na siyang harapin ang araw, kundi dahil wala siyang choice. Inutusan niya ang anak niyang lalaki, pati si Arvin, na makiigib sa kapitbahay. Ma, biglang sabi ni Joy habang nagsasara ng zipper. Papasok po ako. Napatingin si Vanji. Pwede kang mag-absent. Kakamatay lang ng lola mo. Saka ginamit mo yung tubig sa banyo? Naligo ka? Wala pa tayong perang pang-igib. Ano ka ba naman? Napalunok si Joy. 3 tabo lang naman po yung ginamit ko, ma.
Nagpunas lang po ako at naghugas. May quiz po kasi kami. Ayokong mapag-iwanan. May kung anong kumurot sa dibdib ni Vanji. Gusto niyang pigilan ng anak. Papasok naman ito ng walang baon. Pero determinado talaga itong pumasok. Sa lahat ng mga anak niya, si Joy ang nagsisikap sa pag-aaral kahit walang-wala sila. Pagkaalis ni Joy, umupo si Vanji sa bangko. Doon na lang siya napaluha. Parang kaunting-kaunti na lang, susuko na siya sa dami ng problema. Tumawag siya kay Leo. Leo, wala na kaming tubig. Naputulan kami. Tahimik ang kabilang linya. Wala pa akong maipapadala. Nadali ang sahod. Saka alam mo namang ang daming kalta sa sahod ko. Dahil sa kakapakash advance mo sa akin. Leo, basag ang boses niya. Pinapalayas na rin kami. Kinausap ako ng may-ari. Galit na. 3 buwan na kaming walang bayad. Binigyan niya kami ng palugit. 1 linggo. Gawan mo ng paraan. Sagot ni Leo. Kausapin mo muna. Parang sinampal si Vanji. Paano? Saan naman ako kukuha? Hindi ko rin alam. Sagot ni Leo. Pero wag mo akong pilitin. Wala rin ako mahuhugot. Naputol na lang ang tawag nang walang paalam. Napaiyak na lang siya. Inis na siya sa kanyang asawa. Alam niya namang hanggang doon lang ang kaya nitong ipadala. Pero kulang na kulang talaga sa kanilang mag-iina. Kapag kay Leo, basta nagpapadala ay mabuting padre de pamilya na ito. Pero ang totoo, hindi naman ito iniisip kung kulang o hindi ang budget nila roon. Kaya hindi rin siya dapat masisisi kung naghanap siya ng kabit na aalalay sa kanya. Naawa lang talaga siya kay Deo noon, kaya ngayon kay Arvin naman siya bumagsak na wala din namang trabaho. Sa sobrang desperado ni Vanji, humingi na siya ng tulong sa mga totoo niyang kapatid na nasa Caloocan. Dito na lang kayo, mas mura ang mga bahay dito. Sabi ng kanyang kuya Lando. Wala pa kayong kilala dyan. Hindi kagandahan ang mga bahay dito pero okay naman. At least may matitirahan kayo. Bakit naman kasi sa apartment na tig 10,000 kayo ng upahan? Si Leo lang din ang may trabaho. Talagang mahihirapan kayo. Hindi niya alam ang desisyon na gagawin niya. Kaya naman, sinunod niya ang mga kapatid. Nang nagkaroon siya ng pera, lumipat sila sa Caloocan. Kahit hindi pa tapos ang school year ay lumipat na sila roon. Siyempre, kasama niya pa rin si Arvin. Hindi alam ng mga kapatid niya na kabit niya ito. Hindi niya sinabi dahil kaibigan naman talaga ang pakilala niya sa lahat. Mama, paano po yung school requirements namin? Tanong ni Joy sa kanya. Huminga ng malalim si Vanji. Kukunin natin yon, huwag ka mag-alala. Sa ngayon, isipin na muna natin ang paglipat natin ng bahay. Ang hirap natin ngayon. Tapos may problema pa sa pasahod ang company kung saan nagtatrabaho ang papa mo sa ibang bansa. Tumango-tango na lang si Joy. Gayunpaman, nang makalipat sila, halos ganoon pa rin naman ang kanilang buhay. Mas naging mahirap pa nga. Pero ang mga kapatid niya, kahit mahirap din ang mga ito, tinutulungan silang makausad, lalo na siya. May alam akong trabaho, nagbabalot ng tinapay, gabi ang trabaho. Saad ni Annie, ang asawa ng kapatid niya. Subukan mo doon, dapat may trabaho ka rin. Hindi pwedeng wala kang trabaho. Kahit nasa abroad yung asawa mo, dapat tulong kayong dalawa. Malapit lang yun dito. Aha? Ate Annie, hindi kasi ako sanay magtrabaho. Saad ni Vanji, pero ang totoo, ayaw niya lang talaga ng trabahong yon. Bukod doon, nasa bahay ang kabit niyang si Arvin. Iniisip niya na hindi magandang maiwan sa bahay ang lalaki niya. Tapos, nandoon ang kanyang mga anak. Etong sina Andrea at Joy, pwede tong mga to. Magaling din sa puyatan ng mga yan. Sila na lang ang irekomenda mo rin sa sinasabi mo. Malalaki na naman ang mga yan. Kaya na nila yan. Saad ni Vanji, sabay tingin sa kanyang pangalawa at pangatlong anak. Walang nagawa ang mga anak niya kundi ang magtrabaho. Yun nga lang,
Unang gabi pa lang, hindi na nagtagal si Andre. Si Joy, tumagal ng 1 buwan at napagtiyagaan ang trabahong yon. At ang kitang yon, naibili nila kahit kaunting pagkain lang para sa pang-araw-araw. Mama, mahinang sabi ni Joy sa kanya. Kailan po kaya ang sunod na sahod ni Papa? Kailan po kaya namin makukuha yung requirements namin ng mga kapatid ko? Siguro, drop out na po kami. So baka next year na po kami makapag-aral ulit? Sa sunod na sahod ng papa mo, sige, sisikapin ko makuha yung requirements ninyo. Sabi niya rito habang patuloy sa pagkain. Nang matapos kumain, naglinis na ang mga ito. Tumabi naman sa kanya si Arvin at nanghihingi ng pangyosi. Binigyan niya naman ng barya ang lalaki niya. Sa tagal ni Arvin sa kanila, na-realize niya na dependent ito sa alak at bisyo. Hindi katulad ni Deo na wala. Pero hinayaan niya na lang. Nang makalabas si Arvin, napatingin siya kay Joy na nakatingin sa kanila. Ano? Umiling ang anak niya. Wala po. Nang dumating ang sahod ng asawa ni Vanji, kasama niya si Arvin. Kaya sa malamang, kapag kakain sa labas, ito ang kasama niya palagi. Sa halip na umuwi, napapadaan siya sa bingo center na may mga machine. Tumatambay muna siya roon at naglalaro. Baka sakaling mapalago ang pera na pinadala ni Leo. Kapag nabayaran na ang mga dapat bayaran, kulang kasi yon. Minsan panalo, pero madalas ay talo. Kaya sa halip na madagdagan, talagang nababawasan pa. Mahilig ka talaga sa sugal? Tanong ni Arvin sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Vanji. Oo, kahit nung nandito pa si Leo, nagbibingo lang kami dati sa SM. Kasama ko siya at may pera pa naman kami noon. Yun ang libangan naming dalawa. Natigil lang nung naghihirap na kami. At nung naging kinakasama ko si Leo, ayaw kasi noon na nagsusugal ako. Talagang pinag-aawayan namin. Pero ito namang pagsusugal ko, hindi naman para palaging magpatalo. Ginagawa ko to para mapalaki ang pera ko. Talagang malas lang. Tumawa lang si Arvin at lumapit sa kanya. Mag-grocery ka mamaya, di ba? Ibili mo ako ng Red Horse, ha? Tumango si Vanji. Sige. Dahil madaling naubos ang pera na pinadala ni Leo, hindi niya na naman nakuha ang requirements ng mga bata. Kalahati ng buwang yon, umasa na naman sila sa kita ng anak niyang si Joy. Pati pang yosi ni Arvin, kinukuha niya na rin sa maliit na sinasahod ng anak niya. Pero isang araw, bigla na lang tumigil sa pagtatrabaho si Joy. Ano ba yan? Bakit ayaw mo nang magtrabaho? Naiinis na tanong ni Vanji. Alam mo na nga na wala tayong makain. Ngayon ka pa tumamad ng ganyan. Pabigat na nga kayo. Hindi pa kayo makatulong. Mga buwisit. Tapos ano? Gusto nyo mag-aral ulit? Ang tamad nyo naman. Ang laki ng mga pangarap nyo. Mga hindi naman kayo magsikap. Sa tingin nyo may mararating kayo sa buhay? Mga ganyan kayo? Hindi sumagot si Joy. Nanatili itong nakahiga sa sofa at nakatalukbong. Hindi ito sumasagot at hindi siya kinikibo. Kaya naman, malakas niyang binato ng mga pocketbook na madalas nitong basahin kapag nagpapahinga. Hindi pa rin ito gumalaw. Napairap na lang si Vanji. Mga walang kwenta. Dahil hindi na nagtatrabaho si Joy, talagang sa padala ulit ni Leo ang pag-asa nila kada buwan. Alam niyang hindi yun kasya, kaya palagi niyang pinapasok sa sugalan sa pag-asang makakuha ng malaki. Pero may mga pagkakataon talagang nabawasan lang yon at hindi madagdagan. Kaya ang mga binabayad sa bahay, kulang pa at palagi silang nadedelay. Magpadala ka pa. Ano ba? Wala na ba talaga? Sa tingin mo ba talaga kasyang 20,000 sa amin ng mga anak mo sa loob ng 1 buwan? Kapag nabayaran yung bahay, yung bills, wala na agad natitira. Makakakain lang kami mga 10 araw lang. The rest, wala na. Gawan mo naman ang paraan. Reklamo ni Vanji kay Leo.
Nakakunot ang noo ni Leo sa video call at halatang problemado. Oh, gagawin ko ng paraan. Hahanap ako ng sideline dito. Okay naman sana ang lahat. Yun nga lang, biglang nangialam ang mga kapatid niya. Nalaman ng mga ito na kabit niya si Arvin dahil na rin sa mga anak niya. Nagbanta ang mga ito na magsusumbong kay Leo. Kaya galit na galit talaga si Vanji. Pwede ba? Bulalas ni Vanji sa kanyang mga kapatid na pinagtutulungan siya. Huwag kayong mangialam sa buhay ko. Paano kapag nagpakamatay ang asawa ko ron kapag nalaman niya ang totoo? Hindi ka ba naawa sa mga anak mo? Tanong ni Berting at napailing. Vanji, yung mga anak mo, ang daming hinanakit sa'yo. Puro sila nagre-reklamo na ang nakikinabang ng padala ng asawa mo, kayo lang naman ang kabit mo. Kung nahihirapan ka, kung kulang pa, magtrabaho ka. Hindi yung naghahanap ka ng ibang lalaki. Sinasabi mong nakakatulong sa inyo yung kabit mo. Bakit? Ilang buwan ang walang trabaho. Umalis na kayo? Galit niyang sigaw sa mga ito. Wala naman kayong alam sa buhay ko. Mga kapatid ko kayo. Pero pinaampun lang naman ako ng mga magulang natin, diba? Kaya anong karapatan yung mangialam? Ngayon, sinabi niyo sa asawa ko ang lahat. Hindi niyo alam ang ugali ni Leo. Sa tingin niyo ba pagkatapos niyo kung pagtulungan na isumbong sa asawa ko magiging okay na? Ano? Siyempre hindi. Mas lalong maghihirap ang mga bata. Kasi mas wala yung pakialam sa mga bata kaysa sa akin. Pagkatapos ng mga naging sagutan na yon, umalis na rin naman ang kanyang mga kapatid. Wala namang magagawa ang mga ito sa kanya. Hindi naman siya pinalamon at pinalaki ng mga magulang nila. Yun nga lang, problema niya pa rin ang asawa niyang si Leo na naniniwala na may Arvin. Kaya naman, kinuntsaba niya si Joy. Kailangan niyang magsinungaling ang anak niya para lang baliktarin ang mga tito nito. Mama, sabihin na lang kasi natin ang totoo kay Papa. Hindi niya na ito pinatapos. Malakas niya itong sinampal. Nanginginig si Vanji sa galit. Ikaw ang inaasahan ko dito. Sa inyong magkakapatid, mas nakukumbinsi mo ang papa mo na wala akong ginagawang mali. Umayos ka. Gusto mo bang magpakamatay ang papa mo ron? Hindi mo alam ang tumatakbo sa utak ng tatay mo. Saka ako na lang aaminin kapag umuwi na siya rito. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Joy habang nanginginig ang mga labi. Ayaw na ayaw niyang tututol sa kanya ang mga anak niya. Diskarte naman ni Vanji para mabuhay sila kaya gusto niyang makisama ang mga ito. Pagkatapos nun, naayos naman sa kanila ang lahat ng asawa niya. Nawala na ang pagdududa nito at nanatili pa rin si Arvin sa kanila. Ewan niya ba? Pero kahit walang trabaho ang kabit niya, gusto niya lang na palaging may nakakasama. Iba pa rin talaga kapag may lalaki sa paligid na kaya niyang asahan. Dahil sa pagdududa ni Leo sa mga nangyari, naging kaunti ang pinapadala nitong pera. Kahit na nagrereklamo siya na kulang, inuunti-unti siya ng kanyang asawa. Kaya mas lalo lang nalubog si Vanji sa pagsusugal. Desperado na maparami yon. Kapag tumama at nanalo, edi okay at maginhawa sila. Pero kapag talo, said na said sila na parang mahirap pa sa daga. Kaya ang ending, ang init ng ulo niya kapag walang pera, sa mga anak niya na lang ibinubunton. Mama, ayoko na pong umutang. Nakakahiya na po, sabi ni Andre sa kanya. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Kapag hindi ka umutang dyan sa tindahan, wala tayong kakainin. Mga pabigat na nga kayo, hindi pa kayo tumulong. Parang uutang lang Hindi naman kayo magbabayad. Lumapit sa kanya si Arvin. Samahan mo na rin ang 3 Winston na kulay pula. Walang nagawa ang anak niya kundi ang mangutang. 3 Lucky Me Chicken na ulam na pinagkakasya nila. Pinakamasarap ng sardinas na may itlog na ulam kapag wala silang pera. Kapag walang-wala talaga, toyo na lang ang inuulam ng mga ito. Hindi sanay si Vanji sa ganong ulam,
Kaya tinitiis niya na lang ang gutom kaysa kumain ng ganoon. Hanggang sa nakakita siya ng oportunidad. Isang araw, nakita niya si Melvin. Binatilyong anak ng may-ari kung saan sila umuutang. Kapag umiigib ito sa balon, nakikita niyang napapasulyap si Melvin kay Joy. Si Joy, abala sa pagbabasa ng pocketbook. Wala naman itong interes sa mga crush o boyfriend. Pinalaki kasi ang anak niya ng mga lola. Kaya siguro hindi rin marunong maglandi. Joy, harutin mo nga yung si Melvin. Saad ni Vanji. Mukhang type ka. Landiin mo lang ng kaunti para kapag nangungutang tayo madali na lang. Umiling naman si Joy. Mama, ayoko po. Hindi ko naman po crush yun. Saka 14 years old pa lang po ako, Mama. Pero kahit ganon, nakita niya pa rin ang interes ni Joy. Inaasahan niya naman, lalo pa at simpleng teenager pa rin naman ito. Hindi naman robot si Joy. Kaya para maranasan din ng anak niya, hinanap niya ang account ni Melvin gamit ang account ni Joy. Inaasar-asar niya ang mga ito hanggang sa ligawan na nga ni Melvin ang kanyang anak. Halos 1 buwan lang yata ang tinagal at nang sinagot ni Joy, hinayaan niya na lamang. Nasa loob lang naman ng bahay ang mga ito, kaya alam niya na safe pa rin si Joy. Bukod doon, alam niya ang password ng Facebook ng anak niya, kaya nababasa niya ang conversation ng mga ito. At katulad ng iniisip niya, madaling ang mauto si Melvin. Kapag ayaw nang magpautang ng nanay nito, talagang nagtatakas ito ng mga paninda sa tindahan. Mama naman, huwag na naman tayong utang ng utang sa kanila. Sobrang nakakahiya na po, lalo na sa nanay ni Melvin. Hindi pa nga po tayo nakakabayad nung nakaraang buwan. Baka po malugi ang tindahan nila. Malumanay na sabi ni Joy. Medyo ines na tiningnan ni Vanji ang kanyang anak. Ano ba namang mali sa ginawa mo? Kaya nga ako pumayag na maging boyfriend mo yang si Melvin kasi nga napapakinabangan natin. Saka mag-enjoy ka sa relasyon ninyo na puppy love lang. Pero wag mo ganong seryosohin yan ha. Sinasabi ko sa'yo, pinayagan kitang mag-boyfriend pero may limitasyon pa rin yan. Alam ko naman po yun, Mama. Napalunok si Joy at bumaba ang tingin sa kinakaing pagkain. Pero parang nagagamit naman po ang dating ko, Mama. Masaya po ako na si Melvin ang first boyfriend ko. Ang bait niya po. Wag po sana nating abusuhin. Napairap si Vanji at parang nawawalan na ng gana. Ang OA mo masyado. Nakakabwisit ka. Nagkaroon ka lang ng boyfriend gumaganyan ka na. Mama, kayo naman po ang pumilit sa akin na magkaroon ng boyfriend. Hindi na napigilan na sabi ni Joy. Nananahimik po ako sa isang tabi. Bigla niyo na lang po akong nilakad at inasar kay Melvin. Ngayong naging boyfriend ko na, ang dami niyo na rin pong sinasabi. Hindi na natuloy ni Joy ang sinasabi nito. Tinapon ni Vanji ang ulam nila ng araw na yon sa sahig. Huwag nang kainin yan. Mamatay na tayo sa gutom. Hayaan mong mamatay sa gutom ang mga kapatid mo. Makasarili ka. Hindi tumingin sa kanya si Joy, pero nakita niyang namumuo ang mga luha nito. Pero wala nang pakialam si Vanji. Para sa kanya, pabigat na ang mga walang pakinabang ang mga anak niya. Binibigay niya naman ang kanyang kaya, pero parang kulang pa rin para sa mga ito. Lumipas ang mga araw. Hindi na pag-usapan ng issue na yon. Basta isang araw, nag-uusap na ulit sila ni Joy. Wala naman siyang dapat ikahingi ng sorry. Para kay Vanji, bakit siya hihingi ng sorry sa anak niya? Anak lang naman niya ang mga ito. Walang karapatan ang mga ito na sagutin siya. Questionin at tutulan ang mga bagay na kanyang ginagawa. Yung anak mo, si Joy, pakiramdam ko, nagpapatira yun kay Melvin. Nakita ko nung isang araw, naglalampungan sa may sofa yung dalawa. Parang nasa loob yata ng shirt ni Joy ang kamay ni Melvin. Saad ni Arvin sa kanya habang nagyoyosi. Kumunot ang noo ni Vanji at napatigil sa pagpindot sa gambling machine. Anong sinasabi mo? Sinungaling ka.
Hindi ko pinalaki ng ganun ang anak ko. Hoy, kabit lang kita ha. Baka nakalimutan mong anak ko ang pinagsasalitaan mo. Nakapisan ka sa amin, pero ako ang batas sa mga anak ko at hindi ikaw. Ikaw, bakit hindi mo pakialaman ang mga anak mo? Naghihintay ng sustento sa'yo pero hanggang ngayon, wala ka pa rin trabaho kasi ang tamad-tamad mo. Nakaasa ka lang sa padala ng asawa ko. Ikaw ang unang-unang nakakakain sa labas at nakikinabang sa pera ng asawa ko. Kapal mong magsalita ng ganyan? Ramdam ni Vanji ang inis ni Arvin at lumabas na muna sa gambling site. Wala naman siyang pakialam. Mas naiinis siya sa mga sinasabi nito. Alam niyang hindi isusuko ni Joy ang sarili nito sa lalaki. Batid niyang mahalaga muna rito ang kasal. Pero may bahagi sa kanya na natatakot dahil alam niya rin na mapusok ang mga kabataan. At kapag ganoon nga ang nangyari, sa kanya puputok ang sisi. Kasi kahit na nagpadala ng emosyon si Joy, siya pa rin ang nagtulak na mag-boyfriend ito. Siguradong sisisihin siya ni Leo. Ayaw niyang aminin na nagkamali siya. Kaya pagka-uwi, tinanong niya ng diretso si Joy. May nangyayari ba sa inyo ni Melvin? Tanong niya rito. Umiling agad si Joy. Wala po. Wala pong may nangyayari. Nandito po kami palagi sa bahay at nandito po ang mga kapatid ko. Bihira lang po kaming lumabas. Mata niya itong tiningnan. Ikaw ha? Pinapayagan kitang mag-boyfriend pero hindi kita pinapayagan na isuko mo ang sarili mo. Mag-isip ka para hindi ka magsisi. Bakas ang sakit sa mga mata ni Joy. Para bang nasasaktan na pinaghihinalaan niya ng ganoon. Wala po kaming ginagawang masama. Tumambay lang po siya rito at nagkakwentuhan kami. Ako po ang gumagawa ng mga assignments niya sa school kasi miss ko na pong mag-aral. Bahagyang kumirot ang dibdib ni Vanji. 1 taon nang nag-stop ang anak niya sa pag-aaral. Aasikasuhin niya naman yon. Sisiguraduhin na nila ni Leo na makakapag-aral na ulit ang mga ito sa 1 taon kahit sobrang hirap. Lumipas ulit ang mga buwan. Nagkanda leche-leche na ang mga buhay nila. Hindi sila makabayad ng upa. Kaya lumipat sila ng bahay nang walang paalam. Toxic na rin para kay Vanji ang may-ari ng bahay. Bukod doon, gusto niya ring takasan ang utang sa ina ni Melvin. Yun nga lang, habang naglilipat sila, hindi nila inaasahan na ilalak ang bahay. Kaya ang ibang gamit nila roon, naiwan doon at hindi na nila nakuha. Napakawalang kwenta nyo talaga. Sana hindi kayo umalis sa bahay habang nandun pa yung mga gamit natin. Joy, ikaw, hindi mo ginagamit ang utak mo. Sabi ko wag kang aalis doon ah. Naiinis na sabi ni Vanji. Parang maiiyak na si Joy at doon siya mas lalong nainis. Mama naman kasi, ikaw yung hinahanap ng may-ari. Anong sasabihin ko? Ayaw mo namang harapin. Sabi mo po, wag kong ituro yung bago nating nilipatan. Inis na talaga si Vanji. Gipit na nga sila, mas lalo pa silang ginipit. Sa mga buwan na yon, doon hindi naging maayos ang sahod ng asawa niya. Nagkabulutong pa sila kaya ang hirap dumiskarte. Umabot sila sa puntong kailangan nilang ibenta ang mga damit nila para lang may makain. Ang kakainin nila, lugaw lang. Kapag may ulam, tigi-1 cup lang ng kanin silang lahat. Doon umabot sa puntong pumayat ang lahat ng anak niya. Ay, ano bang gagawin ko sa buhay na to? Mahinang bulong ni Vanji habang lumuluha sa loob ng banyo. Pero sa pagkakataong yon, kinayan naman niya. Nagpakatatag siya at naghanap ng paraan. Kahit na kulang, kahit na parang hindi pa rin sapat. Nagkaroon ng trabaho sa car wash si Arvin. Si Vanji naman na dating namimili ng trabaho. Sinubukang pumasok sa mga small eatery. Kahit paano, nakausad naman sila. Yun nga lang, hindi rin sila nagtagal doon dahil pareho silang tamad ni Arvin. Bukod doon, maayos na ulit ang padala ni Leo. Subalit kahit maayos ang padala,
hindi pa rin mapigilan ni Vanji na magsugal. Kapag nakukuha niya ang padala, diretso siya roon. Kapag nabawasan, hindi na naman siya makakabayad. Kapag kalahati na ng buwan, wala na silang halos makain. Tipong umaasa na sila sa anak niyang si Viel na 12 years old dahil naisipan nitong sumama sa pangangalakal. Paulit-ulit na naging ganoon ang buhay nila. Palipat-lipat sila palagi ng bahay. Ang sahod ni Leo, pabugso-bugso lang. Ang mga pag-aaral ng mga bata, hindi lahat ay naibibigay nila. Hanggang sa 7 taon na ang lumipas. Sa loob ng 7 taon na yon, umuwi naman si Leo. Pero 1 buwan lang at bumalik ulit sa Saudi. Si Arvin nandoon sa Cagayan. Nabilanggo dahil sa kaso. Pero tinulungan niyang magpiyansa at pinabalik niya ulit sa Caloocan. Mama, babalik ulit dito si Kuya Arvin? Tanong ni Joy sa kanya. Mama, pwede bang wag na? Lumingon si Vanji sa kanyang anak. Mas okay nang nandito yon kaysa manggulo na naman. Alam mo namang muntik na tayong sirain nung nasa Cagayan siya. Biruin mo, nakapag-chat sa papa mo na may kabit ako. At ang sinabi niyang kabit ko, si Deo na matagal nang wala sa buhay natin. Hindi niya sinabi ang sarili niya para hindi siya madamay. Umiwas ng tingin si Joy. Kaya nga po, nanggugulo na. Bakit pababalikin niyo pa po? Basta! Bulalas ni Vanji. Medyo naiinis sa mga tanong ni Joy sa kanya. Ayaw niya na tinatanong pa siya. Basta ang gusto ni Vanji, bumalik si Arvin. Nag-aalala siya rito at ayaw niya lang talagang aminin sa mga anak. Pero namimiss niya ito. Iniisip niya rin na kung mabuking siya ni Leo, kung iiwan niya pa si Arvin, sino ang tatakbuhan niya? Sa sumunod na taon, ang kabit niyang si Arvin ay nakapagbiyahe na ng jeep. Yon at niyayabangan siya. Pinipilit silang tanawin na utang na loob ang pagbibigay nito ng budget. Hindi naman siya makahindi, lalo na at nagloloko na naman ang pagsahod ni Leo sa ibang bansa. Kaya kung adobong leeg palagi ang ipakain sa kanila, wala siyang magawa. Nakikita niya na ang sama ng tingin nito sa mga anak niya sa tuwing kukuha ng isang piraso ng ulam, na para bang hindi nila ito kinupkop sa mga nagdaang taon. Kaya nang hindi nakapagpigil si Joy, ang hirap ng pigilan. Kumakain naman kayo ng mga pagkain dinadala ko rito. Tapos ganyan pa kayo sa akin? Tanong ni Arvin na medyo lasing na. Si Joy na abala sa inaaral nito na makapal na libro, hindi na napigilang sumagot. Ikaw nga 7 taon kang nasa poder namin. Hindi ka anak pero ang kapal ng mukha mong unang makinabang sa padala ng papa namin. Tapos para yan lang? Wala ka pang 1 taong nag-aambag ng pagkain dito. Sinusumbat mo na sa amin? Kung lumayas ka na kaya, dun ka sa jeep mo tumira, walang hiya ka. Total pinagmamayabang mong professional driver ka, diba? Joy, ano ba? Tama na. Huwag mong patulan. Lasing. Bulalas ni Vanji. Tuloy-tuloy ang mga luha ni Joy at sobrang nanginginig na. Ano? Ako na naman ang mali? Kapag ako magsasalita, walang karapatan? Matatanda kayo pero may bibig ako para magsalita. Ito ang nararamdaman ko kaya sasabihin ko ang gusto kong sabihin. Tumayo si Joy at nilikom ang mga gamit nito. Maya-maya, nagmadali itong pumunta sa silid. Nang lumabas, bihis na si Joy at nagsusuot ng sapatos. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Vanji. Sumagot si Joy na hindi tumitingin sa kanya. Sa school library, mag-aaral pa ako. May exam pa ako bukas. Mag-aaral ako ng mabuti. Baka sakaling makatakas sa buhay na to kapag nag-aaral ako ng maayos. Padabog na umalis si Joy. Yun ang unang beses na makita niya ito na ganoon. Siguro dahil 20 na ito at matanda na rin para sumagot. Hindi na rin siya makapagsalita rito. Hindi niya naman ito mapaaral sa college. Lahat ng ginagawa ni Joy, sarili nitong diskarte. Sariling kita ng scholarship at sariling paghahanap ng mababaon nito. Napaluha na lang si Vanji habang tinitingnan si Arvin.
Noon, parang hirap siya kapag wala ito. Pero ngayon na tumatanda na siya at may mga lumalaki na siyang anak, medyo napagtanto niya na ang toxic pala talaga sa buhay ni Arvin. Nayayamot lang siya rito. Hindi niya lang talaga maaway dahil wala siyang maaasahan ngayong gipit na sila. Bukod doon, siguradong manggugulo na naman ito. Hintayin niya na lang siguro na magtapos si Joy sa college at makapagtrabaho para at least na magkabukingan man kaya na ng mga anak niya. Hindi kayo lilingunin niyan kapag nakagraduate. Natatawang sabi ni Arvin. Wala kayong maaasahan dyan kay Joy. Mataas ang ugali. Hindi na nag-comment si Vanjie. Siguro nga dahil wala naman siyang nagawa sa pagkokolehiyo nito. Nang nakapasa si Joy sa PUP, hindi nito tinanggap kasi nga malayo. Sinabi niya rito na hindi niya kayang tustusan ang pamasahe nito sa araw-araw. Kaya si Joy ang nag-adjust at naghanap ng mas maliit at mas malapit na school. Sa awa ng Diyos, nakakuha naman ng scholarship. Nag-aaral ng mabuti ang matalino niyang anak. Pero sa dami ng pinagdadaanan nilang hirap, sobrang nahihirapan si Vanjie na suportahan ito. Mama, bakit naman cellphone ko ang gusto niyong isangla? Reklamo agad ni Joy. Kakapalit ko lang ng mode of learning kasi may racket ako. Kailangan ko to sa online class, Mama. Pati sa sideline na nakita ko, cellphone ko rin ang kailangan. Masama niya itong tiningnan. Hay, nagiging makasarili ka na naman. Aral ka ng aral dyan. Wala nang makain ng mga kapatid mo. Wala ka nang pakinabang. Hindi ka pa makisama. Ang laki-laki nyo na. Pero mga pabigat pa rin kayo sa bahay na to. Walang nagawa si Joy kundi ibigay ang cellphone nito. Yon ang naisangla nila at nakakain sila sa araw na yon. Nangako naman siya na tutubusin yon kapag nakasahod na si Leo. Yun nga lang, hindi niya alam kung anong kamalasan mayroon sa taon na yon. Bungad ng taon, nawalan ng trabaho si Arvin. Nascam si Leo ng kausap nito na akala nito ay nagpapautang. At si Joy, nawala na raw ng scholarship. Pero okay lang yun, Mama. Magtatrabaho na lang ako ng maigi. Tapos mag-iipon ako para sa tuition fee ko per semester. Saad ni Joy at parang hindi talaga nawawalan ng pag-asa. Second year na ako. Ayokong itigil to. Malapit na ako matapos. Kapag natapos ko to at nakapasa sa CPALE, magiging CPA ako. Kaya ko na yun, Mama. Medyo malaki naman ang kinikita ko sa pagsusulat sa YT. Anak, tumigil ka na muna sa pag-aaral mo. Basag ni Vanjie sa mga plano ni Joy. Nascam ang papa mo. Wala na talaga tayong makakain. Mamamatay na tayo sa gutom. Magtrabaho ka na lang. Yun ang kailangan natin. Sandaling hindi nakaimik si Joy. Pero maya-maya ay pinilit na lang ng umiti. Sige, titigil na lang po ako sa pag-aaral. Saka na lang ako babalik kapag naging okay na ulit ang pagsahod ni Papa. Yun na nga ang naging simula ng pagtatrabaho ni Joy para sa kanila. Wala siyang narinig na kahit ano mula rito. Sa bahay lamang nagtatrabaho si Joy dahil nga pagsusulat ang ginagawa nito. Nagpupuyat at madalas ay tahimik lang sa isang sulok. Pagdating ng hapon, maglalabas ng budget na pagkakasyahin sa pagkain at baon ng mga kapatid. May barya ka? Pahingi naman pambili ng yosi. Hirit ni Arvin sa kanya. Palihim niya naman itong binigyan. Ayaw ni Vanjie na inaaway siya ni Arvin dahil wala itong bisyo sa isang araw. Kaya mas mabuti pang bigyan niya na lang. Si Joy, sulit sa kanya lahat ng pera para mabudget. Kung may luho man ito, simpleng chocolate lang o pagkain sa labas. Naisip ni Vanjie na kahit marami siyang pagkakamali kay Joy, hindi ito kailanman nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Maluwag itong nagbibigay para sa mga kapatid. Hindi rin siya nakarinig kahit isang panunumbat. Yun nga lang, ang saglit na sinabi niyang tumulong, inabot na ng 2 taon. Si Andre din na pangalawa, hindi na nila mapag-aral sa college at nagtrabaho na lang.
Pero sa halip na tumulong sa kapatid nitong si Joy, ginagamit lang ang kinikita sa paggala kasama ang mga katrabaho. Sana madali ang buhay ninyo kung tumutulong siya rito, 'di ba? Ikaw na nga ang sabaon at pagkain ng mga bata. Ikaw pa sa bayad ng upa ng bahay. Reklamo ni Vanji habang kausap si Joy. Hindi ko naman madiretso at alam mo naman yung kapatid mo na yon, napakamatampuhin. Napabuntong hininga si Joy. Hayaan mo na lang mama. Medyo masama lang talagang loob niya na hindi siya natuloy sa pag-aaral sa QCU kahit nakapasa naman siya. Kumunot ang noo ni Vanji. Magtatampo pa siya sa lagay na yan? Bakit? Sa tingin mo ba kaya niyang ginagawa mo nun na sabay sa pag-aaral ang pagtatrabaho? Ngayon pa nga lang na nagtatrabaho siya reklamo na siya ng reklamo na pagod siya. Hindi marunong mag-manage ng time. Sabihin mong mali ako. Kung gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral, gumawa siya ng paraan at magsikap siya. Hindi yung gusto niyang mag-aral, tapos kami ang aasahan niya ng suporta. Alam niya namang hindi na nga namin kaya ni Leo. Kasi nga, nagloloko na yung company nila sa pasahod. Sinabi ko na sa kanya yon, pero sa halip na gumawa ng paraan para sa sarili niya, nagpalusot lang na nagtatrabaho na lang daw, na para bang kasalanan namin na wala siyang narating. Hindi na umimik si Joy at nagpatuloy na lang sa pagkain. Ngayong matanda na si Joy at may mga desisyon na medyo tama nang gawin, na asahan niya na talaga ito sa bahay. Yung mga dating problema ni Vanji noon, magaan na nilang mapag-uusapan. Bakit nga ba kasi kay Kuya Arvin ka po ngayon nagtagal? Grabe din ang ginawa mo kay Tito Deo. Kung ako ang papipiliin, mas mabuti pa nga sana kung si Tito Deo na lang. Sabi na lang ni Joy sa kanya. Bahagyang natulala si Vanji. Natakot din kasi ako kay Deo. Handa talaga siyang panindigan tayo. Ayun, pinakawalan ko na lang. Ngayon may anak at asawa na siya. Mas maayos na yung buhay niya. Tumingin sa kanya si Joy. Kailan mo po ba paalisin dito si Kuya Arvin? 2 taon na ako nagtatrabaho, Mama. Siguro, kaya na naman natin na wala yan. Wala na rin yung trabaho. Pabigat lang, mabisyo pa. Umiwas si Vanji ng tingin at nagpatuloy sa pagkain. Gusto ko na rin naman niya na umalis dito Pero wag bigla at baka bigla na namang manggulo. Dapat dahan-dahan lang at alam mo namang may saltik yan. Hindi na nagsalita si Joy. Hindi na rin tumingin si Vanji. Oo, at may inis siya kay Arvin dahil sa pag-uugali nito. Pero hindi niya matanggal ang isang bagay sa kanya. Naiiwan din siya ng kanyang mga anak kapag nagkabukingan na. Wala siyang ibang pupuntahan kapag pinalayas at nagalit sa kanya si Leo. Ni hindi pa nga siya sigurado kung susustentuhan pa ni Leo ang mga anak nila. Lalo na at kasama niya ang mga ito sa kasinungalingan. Mas lalo siyang nawawalan ng tiwala kay Leo, lalo na kapag parang tumatanda ito ng paurong. Yan bang mga batang yan Wala man lang makatapos ng pag-aaral sa sariling sikap. Yung anak ni Anton na si Jewel, graduate na. Engineer na. Bahagyan naman siyang nainis. Pwede ba, Leo? Huwag mong ikumpara ang anak mo sa anak ng iba. Ibang mga magulang nun at ibang mga magulang ng anak natin. Yun, nabibigay ang mga kailangan at gusto ng mga anak. Tayo, wala tayong maibigay. Bahagyang natigilan si Leo. Bakit? Nagpapadala naman ako Ano? Saan naabot ang 15,000 na ipinapadala mo? Bayad utang lang yon. Naiinis na sabi ni Vanji. Ang totoo, hindi niya sinasabi sa kanyang asawa na kumikita si Joy ng ganoon kalaki. Alam niya kasi na titigil si Leo sa pagpapadala ng pera kapag nalaman nitong kumikita ng ganoon si Joy. Pero sa totoo lang din, nauubos lang ang ipinapadala ni Leo sa pagsusugal niya gabi-gabi. Madaling araw na siya kung umuwi. Minsan pa nga, tinatago niya kay Joy na nagpadala si Leo para hindi nito questionin. Napansin niya kasi na hindi naglalabas ng budget si Joy sa araw na yon kapag alam nitong may pera si Vanji galing kay Leo. Para sa kanya,
Talagang inasa niya na kay Joy ang lahat ng gastusin sa bahay. Hindi naman ito nagrereklamo. Nakikita niyang natutuwa si Joy na suportahan ang mga kapatid nito sa pagkain at sa pag-aaral. Hindi madamot at palaging inuuna ang pamilya nila. Hindi na ako mag-aasawa, ma. Ayoko na rin magkaroon ng anak, sabi ni Joy sa kanya habang kumakain sila. Tinawanan niya naman ito. Parang sira. Huwag kang magsalita ng tapos. Alam ko mag-aasawa ka pa. Magkakaasawa pa po ba ako, ma? Tingnan mo nga pong itsura ko. Ang taba-taba ko na. Ang dami ko ng discoloration sa katawan ko. Feeling ko sa kalusugan ko to. Hindi na rin kasi ako nakakapag-exercise dahil palagi na lang akong sulat ng sulat. Kasi sa loob ng 2 taon, 1 beses sa 1 buwan lang ako nagkakaroon ng regla. Hindi na ako nire-regla, mama. Bahagyang na-guilty si Vanji. Di, magpa-check up ka. Yumuko si Joy at pinuno ng pagkain ang bibig. Hindi ako makaipon, mama. Hindi na siya nagsalita. Hindi ito makaipon dahil ito ang sumasagot sa lahat ng bayarin sa bahay. At batid ni Vanji na may parte siya roon. Dahil hindi niya matugunan ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Pero kahit nagigilty si Vanji, nandoon pa rin sa kanya ang pag-asa na sana alagaan pa rin siya ng mga ito. Sana hindi siya pabayaan ng kanyang mga anak. Subalit parang imposible yon dahil na rin sa mga pinakita niya sa mga ito habang lumalaki. Isang araw, sinumpong na naman si Vanji ng sakit niya. Nilalagnat siya at nanginginig. May diabetes din siya at palagi pang puyat kakatambay sa gambling station sa isang mall sa Almar. Maingay ang mga anak niya ng araw na yon dahil malapit na ang Christmas party ng mga ito. Na-excite dahil sa mga bagong gamit na nabili ni Joy para sa mga ito. Pakiramdam niya ay pinabayaan siya. Hindi man lang siya tanungin kung okay lang ba siya. Sobrang ingay pa at parang walang konsiderasyon. Mga walang hiya kayo! Malakas niyang sigaw sa mga ito na agad na nagpatahimik sa mga anak niya. Palibhasa! Wala na akong maibigay sa inyo ginaganito niyo na ako. Wala kayong pakialam. Kung magiging ganyan pala kayo, sana nasa sinapupunan ko palang pinatay ko na kayong lahat. Mga walang utang na loob. Sinusumpa ako. Magdudusa kayo. Wala kayong mararating sa mga buhay ninyo. Gagapang kayo sa hirap kahit anong gawin nyo. Hinding-hindi kayo aahon. Sinigaw yun ni Vanji habang nagdideliryo siya. Wala siyang pakialam kung gaano kasakit ang mga salitang binitiwan niya sa kanyang mga anak. Ang alam niya lang ng sandaling yon, galit na galit siya dahil wala man lang umiintindi sa kanya. Sa mga lumipas na araw, hindi siya humingi ng tawad. Hindi naman siya kailanman humingi ng tawad sa mga pagkakamali niya noon. Para kay Vanji, mga anak niya lamang ang mga ito. Siya ang magulang at hindi niya dapat ibinababa ang sarili para sa mga ito. Isa pa, naging maayos naman ang lahat kahit hindi na pag-usapan. Subalit, maayos na nga ba't talaga ang lahat? Aba, naglilinis ka. Nasa mood ka? Natatawang sabi ni Vanji. Ngumiti naman si Joy. Minsan ko lang gawin to, mama. Wag niyo na akong batiin. Ang kalat kasi, tinatanggal ko lang yung mga hindi na kailangan. Hinayaan niya na lang maglinis si Joy. Basta ng araw na yon, sobrang sipag ng anak niya. Ang dami nitong ginawa. Nagluto, nagtapon ng basura, nilambing ang mga aso at ang mga kapatid nito. Ang lakas ding tumawa at nakikipagbiruan pa sa kanila. Kaya hindi nila inasahan. Kinabukasan, bigla na lang naglaya si Joy. Wala nang mga gamit nito roon, wala rin ang cellphone at hindi nila alam kung nasaan. Baka naglayas talaga, ma. Sabi ng anak niyang si Mark. Baka pumunta yun sa kliyente niya. Nabanggit kasi niya dati na inaya raw siya ng kliyente niya na doon na lang sa kanila. Kasi nga, palagi na lang siyang problemado dito. Doon na nabuo ang galit sa dibdib ni Vanji. Kung ganun, makasarili pala siya?
Ano? Inabandonan na lang kayo? Napakamakasarili naman niya. 2 taon niya lang tayong binubuhay. Napagod na siya ron. Ang sabihin niya, nagdadamot siya. Sino ba yung kliyente na yon? Tingnan nyo nga, message nyo. Pero nang magparating ng mensahe sa kliyente ni Joy, wala naman pala roon ang anak niya. Missing in action din si Joy dito. Doon na labis kinabahan si Vanji. Hindi niya alam kung anong nangyari. Pero nagsisimula na siyang matakot. Hanggang sa 2 araw ang lumipas. May kumalat na larawan mula sa social media. At agad na nanlamig ang buong katawan niya sa nakita. Si Joy sa isang malawak na kaparangan, bangkay na at wala ng buhay. Hinahanap ang pagkakakilanlan nito dahil walang dalang kahit ano. Bakit sa Bicol? Sinong pinuntahan niya ron? Gulat na tanong ni Andre. Teka, Nang basahin nila ang caption, doon nila napag-alaman na nagpakamatay si Joy. May bote roon sa tabi na may lamang lason na mukhang ininom nito. At sa katawan, may nakasabit na folder at may nakasulat na, "Please, wag niyo na akong ibalik sa pamilya ko. Pakilibing na lang po sa akin. Salamat." Ang sumunod na mga hikbi mula kay Vanji, alam niyang hindi niya pa nagagawa sa buong buhay niya. Hindi siya makahinga ng maayos. Para bang panaginip lang ang lahat. Nang araw na yon, sinikap niyang makapunta ng Bicol. Sinabi niya rin kay Leo ang nangyari, kaya gumawa ito ng paraan para mabigyan siya ng pamasahe. At nang makita niya si Joy na wala ng buhay sa morgue, doon siya labis na umiyak ng umiyak. Inimbestigahan daw yon ng mga pulis, pero talagang nagpakamatay lang ang anak niya. Walang kahit na anong foul play. At hindi alam ni Vanji kung sino ang dapat nasisihin. Walang iba, kundi ang sarili niya lang. Nang sumapit ang 2 araw ng burol, saktong uwi naman ang asawa niyang si Leo galing sa abroad. Hindi niya alam kung talagang timing lang, pero mukhang sinadya ni Joy na magpakamatay bago pa umuwi si Leo. Natatandaan niya na may hinanakit na talaga si Joy, hindi lang sa kanya, maging pati na rin sa tatay nito. Anak, Diyos ko, bakit mo to ginawa? Ilang taon tayong hindi nagkita. Bakit ganito? Humahagulgol na sabi ni Leo. Basta simula burol hanggang libing ni Joy, pagluluksa lamang ang tangi nilang inatupag na buong pamilya. Hindi muna nila pinag-uusapan ang mga nakabinbin na problema. Anak, bakit wala akong makitang mga picture dito ni Joy? Tanong ni Vanji, desperadong makakita kahit isang picture ni Joy. Sa school pa natin nakuha yung pictures niya nung burol, hindi ba? Kopya pa nila roon. Bakit hindi na natin makita ang mga picture niya rito? Kahit sa cellphone, wala. Tiningnan siya ni Andre. Hindi mo ba naisip na baka tinapon niya? Na ayaw niya na talagang mag-iwan ng bakas kahit isa bago mamatay. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Vanji. Para na siyang mababaliw sa kakaisip. Hindi niya kayang harapin ang lahat ng sakit na yon. Hindi niya kayang harapin lahat ng nakaabang na problema. Sa pagkakataong yon, mga anak niya na lang din talaga ang nagsabi kay Leo ng lahat. Kaya nang sampalin siya ng kanyang asawa, tinanggap niya na lang yon. Tinanggap niya habang umiiyak. Anong ginawa mo? Umiiyak na sigaw ni Leo at nasuntok nito ang pader. Oo, may mga pagkukulang ako sa pamilyang to. Pero kahit isang beses, hindi ko naisip na lokohin ka. At talagang tumagal ng ganun katagal. Nakadalawa ka pa. Malakas na sumigaw si Vanji. Bakit? Bakit ako lang ang sinisisi mo? May kasalanan ka rin. Hindi mo maibigay lahat sa mga anak natin. Tingnan mo nga nangyari kay Joy. Akala mo ba, ako lang ang mahina na nakita ng anak mo? Ikaw rin, Leo. Huwag kang magmalinis. Wala kang ibang ginawa kundi tawaging tamad at ikumpara ang mga anak mo sa anak ng iba. Nang gabing yon, halos lumabo na sa alaala ni Vanji. Hindi niya na alam kung ano ang mga nangyari. Basta ang natatandaan niya lang, mag-isa na lang siya sa bahay na yon.
Isinama ni Leo ang anak nila sa Batangas at humingi ng tulong sa mga kapatid nito. Si Vanji, pinuntahan niya si Arvin. Nagsama sila pero alam niyang wala na rin talaga siyang mapapala dito. Palagi na rin kasi siyang umiinom ng alak. Hindi na siya umuuwi. Hanggang sa unti-unti, tinakasan na siya ng katinuan. Nagpagala-gala na lang siya sa kalsada at doon na lang nabuhay. Naging pulubi na siya at alam niya sa kanyang sarili na hindi na naman siya magtatagal. Marami siyang sakit na nararamdaman. Kahit na hindi na siya hanapin ng kanyang mga anak, okay lang sa kanya. Malaki ang kasalanan niya sa mga ito, kaya hindi na rin siya magiging pabigat. Nay, eto po pagkain. Saad ng dalaga sa kanya. Napansin po namin na palagi ka pong tumatambay dito. Nasaan po ang pamilya niyo? Ngumuso si Vanji. Wala akong pamilya. Ayaw ng mga yun sa akin. Napabuntong hininga ang dalaga at mataman siyang tiningnan. Gusto mo po bang tulungan kita? Ako po si Joy. Anong pangalan mo? Mataman siyang tumingin sa dalaga at tumagilid ang kanyang ulo. Joy? Joy, masaya ka ba ngayon? Tumawa naman ito. Apo naman, masaya po ako sa buhay ko. Hindi napigilang lumuha ni Vanji. Hindi niya alam kung nasaan ang anak niya. Pero hangad niya na sana masaya ito kung nasaan man ito ngayon. Joy, sorry ha. Sorry, galing kay mama. Umiiyak na sabi ni Vanji. Hindi niya na alam kung ano ang mga nangyari pagkatapos nun. Basta nagising na lang ulit siya na nasa ospital. Hindi niya alam kung anong meron, pero nakita niyang muli ang kanyang mga anak at asawa. Nanghihina si Vanji at sobrang pagod na. Pero kahit ganon, may munting saya sa kanyang puso at malaking pagsisisi na rin na mawawala siya sa mundo na hindi naging mabuting ina sa mga ito. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may mga pagkakamali na hindi na sana natin piliin na gawing muli. Tandaan din sana natin na anak ka man o magulang, karapat-dapat ang kahit na sino na magpatawad at humingi ng tawad. Alam nating lahat na nasa huli ang pagsisisi. Kaya sana gumawa tayo ng mabubuting bagay at desisyon na hindi natin kailanman pagsisisihan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.